nabasa ko na post ngayon at trending na pinag-uusapan ngayon, si Trillanes. Dahil daw ay humingi ng tawad si Trillanes kay Congressman Pulong Duterte at Attorney Carpio. Pero hindi tinanggap ang sorry, ang apology ni Trillanes at tuloy na tuloy pa rin ang libel case ni Trillanes, mga kabibig. Nako, may post si Mr. Tio Moreno at gusto niyang ipa-confirm kay Trillanes kung totoo ba itong mga kabibig. Hindi pa ito kumpirmado ha, pero ito yung mga ito yung mga istorya daw di umano na merong statement sana si former Senator Antonio Trillanes para ma-settle yung libel and damages cases filed against him by Congressman Paulo Z. Duterte and Attorney Maneses Carpio. Ano kaya ang chika, kabibig? So, i-share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman, gawa-gawa ko ang istoryang ito. Baka yung iba dyan sabihin na, ay nako, gumagawa naman ng istorya si kabibig. O eto ha, i-share ko sa inyo kasi gusto natin pag-usapan ito. Ano ba ang iyong komento tungkol? Ito yun kita nyo no? O yan shinare ko lang yan sa aking fanpage na ako si Kabibig. So, basahin natin Kabibig ha, para kitang ebidensya ha, baka sabihin nyo nang gawa-gawa ko lang para mag-trending ako. Hindi, tingnan nyo, yan, tingnan nyo, Mr. Tio yan, di ba? At ilan na ba dito? Ang dami ng, tingnan natin ha, ilan na ba ang tumawa, 3,000 ang tumawa na ngayon, 1.5 ang nag-like, 67 ang nag-wow. Tapos, 13 ang nag-angry, 50 ang nag-hearten, ang nag-care. Binasa talaga ng Kabibig. Kasi pa sabihin niya talaga ng totoo, 'di ba? Hindi gawa-gawa. So ito pala ang statement, mga Kabibig. Start natin share ha. Ito ang statement. Sabi ni Mr. Tio Moreno, "Hello Antonio Sonny Trillanes IV. Can you please confirm the veracity of this statement?" Ito pala yung posibleng laman sa statement ni Trillanes na humihingi ng apology. Sabi dito, draft only for discussion. Draft pala to. Gumagawa sila ng statement ba? Sabi dito, after the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte, through his lawyers, my sincere and heartfelt apology to Cong Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter public spot may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Cong Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincere apologies. Ito daw yung quote from the alleged draft only for discussion titled Statement of Former Senator Antonio F. Trillanes IV Settlement of Libel and Damages Cases Filed Against Him by Cong Paulo Z. Duterte and Attorney Maneses Carpio. Plot twist pala. Chika-chika lang to ha. Hindi pa to kumpirmado. Hindi tinanggap ni Cong Pulong ang Attorney Mans. Is that the reason why may bigla ang cambio ang mga public statements mo ngayon, Trillanes? The people want to know. Thank you. Ito nga. Kaya pala. Ito confirm. Please confirm whether or not this is true. Ay, makikita ako sa inyo ha. Yung sinabi ni Tio na meron talaga. Makikita ako sa inyo ha. Ito Kabibig, sabi ni Mr. Tio, confirm daw. Iyan daw. Basahin na. Yan daw, draft of former Senator Trillanes meron. Draft only for discussion. Hala ka. Totoo kaya ito Kabibig? Naku. Isang malaking chika-chika Kabibig to, mga Kabibig. Alam mo naman, kung ano ang latest dapat natin Pero naghihintay tayo ng confirmation kung totoo ba itong hihingi ng apology or kapatawaran si Trillanes sa nagawa niya.
nagawa, ito yung sa ano, sa Quadcom? Ha? Kung yun, mas ma-question ang Quadcom. Di ba, Kabibi? Hala, please confirm whether or not this is true. Kaya nga, we're asking or we're trying to find out whether i-confirm ito ni Senator Trillanes kung totoo ba itong draft na ito na humihingi siya ng kapatawaran. After hearing daw, nagtanong siya, nag-ask sa kanyang lawyer na please convey this message sa kay Attorney Pulong, kay Congressman Pulong at Attorney Meneses na hindi ko intensyon na saktan ang kanyang pamilya at hihingi ako ng heartfelt apology. Hala! Kaya kabibig, nako, totoo kaya itong mga kabibig? Parang windang na ang daming mga ang daming mga nangyayari ngayon. Ayan, panay tahol kasi, kahit ano-ano pang sinasabi. Tama lang yan sa kanya, yabang-yabang niyang magsalita. Kala mo kung sino. It's a trap kay Mudagan na pagka-mayor. It's a trap daw. Para daw maraming maaawa kay Trillanes. So gagamitin na naman ang mga Duterte. Gagamitin na naman ang mga Duterte. Bakit mahilig sila, no? Mahilig silang mahilig silang makonect yung pangalan nila sa mga Duterte. Anong meron sa mga Duterte na kailangan i-connect yung pangalan nila, na kailangan talagang sirain ang mga pangalang Duterte para pag-usapan sila, para maging relevant? Ganun ba? Ang pangit naman kung negatibo ang reaction ng mga netizen ng hinggil sa'yo. Di ba? Dapat sana positibo. So baka si Trillanes ngayon ay, ang tawag dito, learning the strategy na ay kailangan natin suyuin ang mga Duterte. Kailangan natin maging friends sa mga Duterte para naman yung mga galit sa akin dahil tinatarget ko ang mga Duterte, binabash ko ang mga Duterte, ay magkambyo ng kailang puso at isip at iboboto ako. Ay, posible kaya yung kabibig? Nako, kaya nga maghintay tayo sa confirmation. Diba? Hindi pa ito totoo. Or, kaya nga sabi ni Tio Moreno, can you please confirm the veracity of the statement? So, kailangan nating i-confirm ito kung totoo ba ito or hindi. Nako po, mga kabibig. May nagtanong sa akin nung isang araw, ano daw ang status ng mga kaso ni Trillanes? Di ba may libel cases na sinampa sa kanya si Kong Pulong at Attorney Mans noong Feb 2023? Ito yung post ni Miss Joey ha. Gusto na ni Trillanes makipag-ayos. Well, at least, that is what the draft statement of former Senator Andres F. Trillanes talking about too. Sorry daw mga Bex at nakapag-isip-isip na daw siya na unfounded at mga nasabi niya laban sa kanila. Tinanggap naman daw ito nila Kong Pulong at Attorney Mans din daw. Willing din daw siya i-compensate ang mga ito pero tinanggihan. Oh! Hala, basta very sorry daw siya. Nako, hindi uurong ang mga Duterte sa kasuhan. Nako, binalahura kasi ang pamilya, nadamay kasi ang pamilya, kaya nako, hindi merry ang Christmas ni Trillanes kasi tinanggihan. Dinedma, gusto mo ng kaso, hindi kakasuhan kita. Gusto mo ng gulo, hindi harapin natin ang gulo. Sama-sama tayong magugulo. Ano kaya yan kabibig, di ba? Totoo kaya ito na gusto na makipag-settle si Trillanes, na gusto nang mag-apology si Trillanes at na laman niya na mali pala or unfounded yung mga sinasabi niya. So, what do you think mga kamibig? Kasi na-shock ang mga netizen ngayon tungkol sa bagong tawag dito, style ni Trillanes ngayon. Nung karaang mga weeks or buwan, ay parang galit na galit siya sa mga Duterte. Remember nung Quadcom hearing, diba? Grabe yung salpukan ng Duterte versus Trillanes. Pero ngayon, parang nag-iba. Pero nag-meltdown. Wala nag-meltdown. Grabe naman yung order niya. Parang very silent, very demure, very cutesy. Cutesy, demure. Grabe naman kayo. Hindi naman cutesy at demure. Hindi naman. Shock lang tayo ba sa mga aksyon ni ex-Senator Trillanes ngayon na parang nag-iba ang hangin. Parang hindi na siya bagyo ngayon. Kundi, anong tawag dito? Malumanay na.
si Trillanes ngayon. Ano kaya ang nangyari? O ito ha, ito yung part sa kanyang statement. O ito muna kami bigay. Wait for a while, share ko sa inyo. At I think na-share ko na ito, pero parang ano na iba yung atake ngayon ni Trillanes. Ay, anong klaseng atake kaya meron si Trillanes ngayon? Gusto lang niyang ano ba, baka gusto niya magkaroon ng Merry Christmas na walang iisipin, concentrate lang siya sa pagtakbo sa pagka-mayor, di ba? Ito ha. Ito na, magiging tayo. Yun. And ito, no, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong, significant. Hindi na ito static. Kaya, makikita mo na, kung meron sila ngayon, lalo ng palakas yan. Remember, iisipin nila, pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. Naku, pag nakapwesto si Sara, lagot kayong lahat. Pag makaupo si BP Sara bilang presidente, lagot kayo talagang lahat. Talagang magtatago talaga kayo doon sa Mars. Merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. Hala, several months, 1 or 2 years from now, hala. So parang napopredict ni Trillanes na posibleng mauupo si BP Sara bilang presidente.